Sa panahon ngayon na pwede nang magpakonsulta sa mga doktor sa isang click lang, maging ang faith healers, hindi magpapahuli. Patangan nga mga espiritu ka ganyan. Aba, nasa social media na rin. Nung una, hindi ako naniniwala kasi Tagalog tayo eh. So nung nakarating ako dito, tapos nalaman ko na may nanggagamot ng ganyan, tinry ko. Tingin ko sir, mabisa siya kasi gumaling ako eh. Bumuti pong pakiramdam ko, hindi na po ako nagkaroon ng paninikip ng dibdib. Mga kaaha, familiar ba kayo sa tandok? Nakilala namin ang 41-year-old faith healer na si Lloyd. 28 years na raw siyang nanggagamot dito sa bayan ng Estancia, Iloilo. At kabilang sa mga ginagawa niya, ang tawas at tandok. Nagsimula po ako manggamot nung ako ay gumaling sa sakit. Sa edad ko po na 12 years old, nagkasakit po ako. Tumigil daw ng 3 buwan sa pag-aaral si Lloyd noon para magpagamot sa Maynila. Yung sakit ko, na lalagas yung buhok ko, pagkatapos pumapayat ako, walang ganang kumain. After a month, na umuwi na ako ng bahay para maghintay ng aking kamatayan. May 3 nilalang, mga espiritu at anghel na pumunta sa akin at nagsabi na ako'y kanilang gagamutin na may kapalit. After a month, nagumaling na ako, sila ay bumalik at sinabihan ako na ang kapalit ng aking buhay ay manggamot. Natutunan daw niyang magtandok mula sa kanilang kanununuhan. Tandok ang tao sa ginagawa ng mga faith healer para matanggal di umano mga venom, rabies at tetanus sa dugo. Dati-rati ay sungay ng kalabaw ang gamit ng mga tao para sa pagtatandok. Pero tong si Lloyd, baso na lang daw ang gamit niya ngayon. Madalas na lumalapit sa atin dito yung mga pasyente na mostly ay nakagat sila ng mga hayop, ahas o whatever na kinakailangan nila ng agarang gamot ng pagtanggal nito ng rabies sa kanilang katawan. Nakadepende raw sa kaso ng pasyente kung gaano katagal ang magiging panggagamot ni Lloyd. Araw-araw, halos 20 katao raw ang lumalapit kay Lloyd para magpatandok o magpatawas. May mga nagmula pa sa ibang bayan at maging sa ibang bansa. Isa si Norbert sa mga nagpagamot kay Lloyd. 6 months akong bedridden dahil sa rabies. Pagkatapos ng paggamot sa akin ni Sir Lloyd ay gumanda yung pakiramdam ko at medyo okay na. Makikita ang proseso ng tandok sa social media accounts ni Lloyd. At hindi maiiwasan na may mga hindi naniniwala sa paraan ng kanyang panggagamot. Pero ang tanging say ni Lloyd, Lahat ng bagay, kapag hindi mo nasaksihan, na-experiensyahan, ang ganitong uri ng panggamutan ay mahirap paniwalaan. Kailangan natin kasing iwasan yung mga ganitong mga practice. Kasi syempre once kasi na gumamit tayo ng mga maari nating hindi ginagamit sa hospital or sabihin natin hindi pa disinfected yung mga ginagamit ng mga dito sa procedure na to, pwede talaga itong magkaroon ng harmful effects dun sa katawan ng tao. Mas grabe yung pwedeng mangyari dun sa ating pasyente, no? Once kasi na nagkaroon na ng mga infection at kakalat ito sa ating katawan, pwede itong magkaroon ng mga septic shock, no? Kaya once kasi nagkaroon na ng septic shock, no? At syempre nagkaroon talaga siya ng sepsis na ng katawan, kalat na yung infection, pwede niya itong ikamatay. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nangangambang nagkaroon ng venom mula sa ahas o rabies mula sa mga kagat ng aso, pusa o iba pang mammals? Take it away, Kuya Drew! una, hugasan ang sugat ng tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Kapag natuyo, lagyan ito ng antiseptic o yung mga gamot na pangontra sa impeksyon. Huwag na huwag baliwalain kahit maliit lamang ang sugat. Pinakamabuting pumunta agad sa pinakamalapit na ospital o health center para magpatingin sa eksperto. At higit sa lahat, sundin ang payo ng mga doktor kung kinakailangan magpabakuna.
Mga kaaha, ang mga ganitong klase ng sugat ay kailangan gamutin ng maayos. Dahil kung hindi, pwede itong makamatay. May iba-iba talaga tayong paniniwala sa maraming bagay. Pero sa mga usaping may kaugnayan sa ating kalusugan, siguraduhin mag-research muna ng mabuti bago ito subukan. Aha!